Sa kabila ng matinding ginawa ng US at Israel, nagagawa pa rin ng rehimen ng Iran maghasik ng takot. Dandang drone ang inilulunsad ngayon sa mga base sa gitnang silangan. Isang hindi inaasahang manlalaro ang pumasok, Ukranya. Nakipagsanib-puwersa ito sa US at sa gitnang silangan para wakasan ang terorismo ng Iran. Una Rusya, ngayon Iran naman. Nagpakawala ang Ukraine ng isang makabagong sandata na magwawaka sa salot ng mga drone ng rehimen ng Iran. Anong sandatang yon? Mga interceptor drone. Tumugon ang Ukranya sa panawagan ng US at mga bansa sa gitnang silangan na apektado ng pagganti ng Iran sa Operation Epic Fury. Ipinapadala ang Ukrainian interceptor drone sa Gulf para harangin ang mga Shahed drone ng Iran laban sa mga kaaway nito. Sinong tumatanggap ng mga drone na ito? Sa mga base ng Amerikano sa gitnang silangan, sa Jordan, at baka magpadala rin kami sa Saudi Arabia, pahayag ni Zelensky, kaugnay ng bagong kasunduan ng Ukraine at US. Malaking bagay ito para sa Ukraine at maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa bansa habang patuloy itong lumalaban sa malupit na pananakop ni Putin sa kanilang teritoryo. Ipapaliwanag namin mamaya sa video. Pero uunahin muna namin talakayin kung bakit nagpapadala ng drone ang Ukraine at ang epekto nito sa Operation Epic Fury. Madaling sagutin ang tanong na bakit? Dahil humiling ang US. 6 na US military personnel ang namatay sa mga unang oras ng operasyon. Ayon sa Euronews, Shahed type na drone ang posibleng pumatay sa kanila at nagdulot agad ito ng alarma sa US Command. Hindi kayang tapatan ng murang drone ang modernidad o lakas ng US at ito ang problema. Mura at pwedeng ilunsad ng maramihan ng Shahed. Sapat ng 1 o 2 na makalusot sa air defenses para magdulot ng malaking pinsala. Sa bawat swarm ng Shahed na inilulunsad, napipilitan ng US na gumamit ng mas mahal na interceptor missiles para pigilan ang mga ito. At hindi palaging epektibo ang hakbang na ito. Ayon kay Zelensky, ginamit ng US ang 800 Patriot missiles sa unang 3 araw ng Operation Epic Fury. Isang gastos na hindi kaya at hindi dapat akuin ng US, lalo na kung tatagal pa ang laban nila sa Iran. Kaya dumating ang kahilingan, ayon kay Zelensky. Nakatanggap kami ng kahilingan mula sa Estados Unidos para sa partikular na suporta sa proteksyon laban sa mga Shahed sa rehiyon ng gitnang silangan. Inanunsyo ng Pangulo ng Ukraine noong Marso 5 sa isang post na inilatala sa X. Dagdag pa niya, nagbigay ako ng mga tagubilin upang magbigay ng kinakailangang kagamitan at yakin ang presensya ng mga espesyalistang Ukrainian na makakagarantiya ng kinakailangang seguridad. Dagdag pa niya. Nagpabot ang Ukraine ng paalala na handa silang tumulong para sa seguridad ng mga kasosyong sumuporta sa kanilang paglaban sa pananakop ng Russia sa kanilang teritoryo. May dahilan sa huling bahagi ng mensahe. Alam ng Ukraine na nagbibigay kalamangan ng kanilang interceptor drones, pag-usapan natin ito mamaya, at mayroon pang iba. Hindi lang interceptor drones ang ipinapadala ng Ukraine sa US bases sa gitnang silangan. Alam ng bansa na kailangang may kasamang eksperto ang sandata, kundi ay hindi ito magiging kasing epektibo ng kailangan ng US at ng mga kaalyado nito. Kasabay ng drone, nagpapadala ang Ukraine ng eksperto sa gitnang silangan para turuan ng US at kaalyado kung paano lubos na mapapakinabangan ang kanilang mga bagong interceptor. Muling gumamit si Zelensky ng X para magpaliwanag noong Marso 17 at sinabing may 200 at 1 Ukrainian sa gitnang silangan sa Gulf region at 34 pang handang ipadala. Nasa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na ang mga eksperto ayon kay Zelensky. May binubuong kasunduan pa sa ibang bansa bukod sa mga drone agreement na sinabi ni Zelensky na mayroon ng Ukraine sa US. Malaki ang pangangailangan para sa kasanayan ng Ukraine na yon. Madaling may paliwanag ng mga sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine kung bakit. Ang mga drone ng Iran na sumusugot sa US base ay parehong Shahed drones na matagal na nilang ibinibigay sa Russia halos mula pa nung simula ng bigmaan sa Ukraine. Mabilis nagpadala ng mga drone ng Iran matapos simulan ni Putin ang pananakop ayon sa Le Monde. At hindi nagtagal bago pumirma ang bansa ng isang kapakipakinabang na kasunduan sa lisensya kay Putin na nagpapahintulot sa Russia na gumawa ng Shahed type na mga drone sa sarili nitong teritoryo sa tulong ng rehimen ng Iran. Mahalaga ito ngayon sa gitnang silangan dahil 4 na taon nang nakakaranas ang Ukraine ng mga Shahed drone. Kabisado na nila ang mga drone na ito, kaya naintindihan nila ang mga taktika na ginagamit kapag pinakakawalan ang mga grupo ng drone at nakabuo na rin sila ng mga taktika at sandata para mabawasan ang pinsalang maaring idulot ng mga ito. Iyan ang kaalamang gusto ng US at mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Tinutukoy nila at pinag-aaralan ang uri ng labanan na nilikha at pinaglabanan ng Ukraine sa loob ng maraming taon. Perpekto ang posisyon ng Ukraine
para ibigay ang kaalamang kailangan upang mapabilis ang pagpigil nila sa mga Shahid drone ng Iran. Siyempre, maganda ang kaalaman. Pero kailangan ng Ukraine na maghatid ng mga sandata para suportahan ang kaalamang iyon. At meron itong perpektong solusyon gamit ang mura nitong interceptor drones. Nagawa ng Ukraine ang ilang interceptor na epektibo laban sa mga Shahid, gaya ng ipapakita namin mamaya. Ang pangunahing interceptor drone na posibleng ipadala sa gitnang silangan ay ang Sting. Inilarawan ng New Voice of Ukraine bilang isang FPV interceptor. Ang Sting ay may taglay ng hit rate na nasa pagitan ng 80 at 70% kapag ginagamit laban sa mga Shahid-type drone ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang drone na ito noong 2025 at ipinapakita ng specs kung bakit mahusay itong panlaban sa mga Shahid ng Iran. Kayang lumipat ng Sting ng hanggang 300 at 15 kilometro o 100 at 75.7 milya bawat oras. Kaya nitong mag-adjust sa ear para salubungin ang mga Shahid na naka-pre-programang tumama sa mga target. Ang Sting ay isang short-range na solusyon gaya ng ipinapakita ng 37 km o halos 23 milyang abot nito at ng 7 km o 4.3 milyang pinakamataas na altitude. At ang pinakamaganda sa lahat, nagdadala ito ng payload na may bigat na 500 gramo o mahigit 1 libra na tumutugma sa mababang gastos sa paggawa ng interceptor. Hindi kailangan ng Sting ng malaking payload. Sapat na ang kaunting pampasabog at kinetic energy mula sa banggaan, pati ang pampasabog sa Shahid para pabagsakin ang Iranian drone. Nabanggit natin kanina ang mababang gastos, na siyang pangunahing dahilan kung bakit gusto ng US at mga kaalyado sa gitnang silangan ang mga interceptor ng Ukraine. At para ipaliwanag kung bakit, narito ang isang maliit na senaryo. Nagpapakawala na naman ng Iran ng ilan pa sa mga Shahid drone nito papunta sa isang base ng Amerika. Bawat isa sa mga drone na ito ay nagkakahalaga sa Iran ng humigit kumulang 20 hanggang 50,000 dolyar para gawin na napakaliit kung ikukumpara sa tradisyonal na gastusin sa militar. Kailangang tumugon ng US at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga Patriot missile para saluhin ang mga drone. Bawat isa sa mga missile na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na milyong dolyar para gawin ng US. Halimbawa, may 5 drone ng Iran sa swarm. Medyo kaunti. Hindi hihigit sa 250,000 dolyar ang gastos ng Iran. Ang gastos ng US, nakakalulang 20 milyong dolyar. Kahit hindi tumama ang mga drone ng Iran, napipilitan ng US gumastos ng 80 beses higit kaysa sa ginastos ng Iran sa pagpapadala ng Shahid. Iyan ay taktikang pag-ubos na maaring gamitin ng Iran para bigyan presyon ng US. Kaunti lang ang Patriot missile sa imbakan ng US. Ayon kay Zelensky, 800 na ang nagamit ng US sa unang 3 araw ng Operation Epic Fury. Gumastos na ang Amerika ng 3.2 bilyon sa interceptor missile, bukod pa sa iba pang gastos sa laban nila sa Iran. Hindi ito kayang panatilihin kahit ng pinakamayamang militar sa mundo. Nilulutas ng Sting Interceptor ang mga problemang ito. Sabi ng New Voice of Ukraine, aabot lang sa 1,000 dolyar ang paggawa ng drone interceptor nila. Ayon sa Reuters, medyo mas mataas ito na nagbabanggit ng halagang nasa 2,000 dolyar na maaring presyo ng Sting para sa export. Alinman sa dalawa, ang matalinong disenyo ng drone ay nagpapabago sa malaking gastusin ng US sa Operation Epic Fury at nagbibigay ng malinaw na kalamangan. Ngayon, hindi ng Iran ang nakakakuha ng mas magandang balik kapag nagpapakawala ng swarm ng drone. Sa senaryong ito, bumaba ang gastos ng US sa pagharang mula 20 milyong dolyar hanggang sa humigit kumulang 5,000 hanggang 10,000 dolyar. Nadaan-daang libong dolyar na mas mababa ay sa gastos ng Iran sa pagpapalipad ng 5 drone. Malaking pagbabago ito. Binago ang sanay panalong estratehiya ng Iran tungo sa isang bangungot ng pagkaubos na sinusubukan din itong iparanas sa US. Ang tanging pag-asa ng Iran ay na hindi sapat ang bisa ng interceptor drone ng Ukraine para sa US. Ngunit, ang pag-asang yon ay nabigo na at ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang sandali. Bago natin gawin yon, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Ito ang kaalamang hinahanap mo. Mag-subscribe sa channel para sa lingguhang paliwanag. Pagdating sa kontrol, limitado ang magagawa ng Iran laban sa Sting at ibang interceptor drones. Ang Sting ay pinapalipad gamit ang VR goggles para makita at sundan ng operator ang target ng real-time. Ang interceptor ay may AI-based na guidance system na nagpapahintulot dito na sundan ang paparating na Shahid na winawasak nito sa pamamagitan ng impact at isang remote detonation mechanism na nagbibigay daan para pasabugin ang maliit nitong warhead sa tamang oras. At hindi ito isang teoretika na teknolohiya na ibinibigay ng Ukraine sa US. Napatunayan na ito sa labanan at ang hit rate na nasa pagitan ng 80 at 70%
ang nagpapakita kung bakit. Sabi ng United 24 Media, 30% ng air defense skills ng Ukraine mula Pebrero, 24 ay galing sa interceptor drone. Akyat pa ang bilang, habang mas marami pang murang drone ang ginagawa ng Ukraine. Hindi naasahan ng Iran na maubos ang stockpile na kayang ipadala ng Ukraine sa gitnang silangan. Noong 2025 lang, nakagawa ang Ukraine ng 100,000 interceptor drone ayon sa National Security and Defense Council nito. Tandaan, hindi gumamit ang Ukraine ng maraming interceptor bago matapos ang 2025. Ayon sa Ukraine, lumaki ng 8 beses ang kapasidad nila at kaya nang gumawa ng 800,000 interceptor drone bawat taon. Basta may sapat na pondo. Kung ang US at mga kaalyado nito ang nagbabayad para sa mga interceptor, makakakuha sila ng sapat na dami na kakailanganin nila para mapigilan ang mga pag-atake ng Shahid ng Iran. Ang buong estratehiya ng Iran na nakabatay sa drone ay biglang nagiba sa isang iglap. Dumating ang interceptor drones ng Ukraine at mga eksperto para turuan ng US at mga kaalyado sa gitnang silangan gamitin ito. Habang nasaksiyan ng Iran kung paano kumalpak ang kanilang planong pilitin ng US, gumastos ng milyon-milyong dolyar. Sa halip na tamaan ang mga target militar sa Gulpo, sumasabog na lang ngayon sa ere ang mga Shahid. Pero teka muna, baka tanong mo, bakit kailangan pa ng US ng interceptor drone? Narinig mo na ang mga porsyento. Mukhang bumaba ng malaki ang pagpapalipad ng drone ng Iran mula noong simula ng operasyon. Totoo yan, kung tamang datos ni kalihim ng digmaan ng US na si Pete Hegseth. Sabi ni Hegseth, 75% ang ibinaba ng drone flights ng Iran kumpara sa una nilang pag-atake. Ang sabayang pag-atake ng US at Israel sa mga pasilidad militar at drone ng Iran ang nakatulong dito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ng 75% na tuluyan ng huminto. Tuloy pa rin ang pagpapalipad ng Iran ng mga drone pero paisa-isa na lang kumpara dati. Noong Marso 11, iniulat ng Saudi Arabia na na-intercept at nawasak ng kanilang air defense systems ang 5 Iranian drone na papuntang silangang bahagi ng bansa at Riyadh. Dagdag ang 5 drone na ito sa 13 missile at drone na na-intercept ng Saudi Arabia na nagpapakita ng patuloy na pagtatangka ng Iran na maghasik ng kaguluhan gamit ang kanilang mga drone, kahit bumaba na ang kanilang pagpapalipad. Balikan din natin ang usapin ng gastos. Oo, 5 lang ang drone, pero ang pagharang sa mga ito gamit ang tradisyonal na air defense ay maaring makahalaga ng milyon-milyong dolyar. Bakit gugustuhin ng Saudi Arabia na gumastos ng ganoon kalaki kung kaya naman itong pabagsakin ng mga Shahid gamit ang mga interceptor na hamak na mas mura kumpara sa karaniwang gastos nito? Hindi ito makatuwiran sa pananalapi kahit gaano karami ang nasirang infrastruktura ng drone ng Iran. Habang patuloy pa rin lumilipad ang mga Shahid, may halaga pa rin ang mga interceptor ng Ukraine. At ang halagang yon ay binabalik tayo sa leverage na nabanggit natin ilang minuto na ang nakalipas. Binanggit din natin ang malinaw na pahayag ni Zelensky sa pagsuporta sa mga kaalyado ng Ukraine na pinatunayan niya noong Marso 17 nang sabihin niyang pupunta sa gitnang silangan ang mga eksperto ng Ukraine sa drone. At handa kaming mag-alok ng katulad ng mga kasunduan sa lahat ng aming mapagkakatiwala ang mga kapartner. Mula sa praktikal na kooperasyon sa mga drone hanggang sa mga alyansang pangdepensa sa hinaharap. Sa tingin ko, walang gustong iwan ang lakas at kakayaang subok sa digmaan ng Ukraine sa labas ng seguridad nila. Kung meron man, hindi yon matalino ayon kay Zelensky. Sa madaling salita, nakikita ng Ukraine ang pagkakataong patunayan sa mga bansang maaring magbigay ng dagdag suporta laban sa Russia ang halaga nito. Sinusulit ng Ukraine ang pagkakataon. Ayon sa Business Insider, noong Marso 18, sinabi ng Ukraine sa US at mga katuwang nito sa gitnang silangan na kaya nilang mag-supply ng hanggang 1,000 interceptor drone kada araw laban sa Shahid ng Iran. Kung magkakaroon ng karagdagang puhunan, sinasabi ng Ukraine na kaya pa nitong magbigay ng mas marami pa. Ang ibig sabihin nito ay maaring gawing maaasahang pinagkukunan ng kita ng Ukraine ang kanilang interceptor drones na maaari nilang gamitin para sa pagdevelop o paggawa ng mas marami pang armas na magagamit nila laban sa Russia. Gamitin natin ang Sting bilang halimbawa. Kung ipagpapalagay natin ang $1,000 na nabanggit kanina ay ang gastos ng Ukraine sa produksyon at ang $2,000 na nabanggit ng Reuters ay ang presyo ng pag-export. Ang 1,000 drones kada araw ay katumbas ng $2 milyong. Kung makakagawa ang Ukraine ng kasunduan para mag-supply ng ganitong karaming drones, hindi pa kasama ang posibilidad na madagdagan pa ito, aabot ito sa $730 milyong kada taon na maaring kitain mula sa kanilang mura at epektibong interceptor. Maaari ring pumili ang Ukraine ng ibang paraan.
Noong Marso 15, iniulat ng Reuters na sinabi ni Zelensky na hindi makikilahok ng direkta ang Ukraine sa Operation Epic Fury. Ayon kay Zelensky, mahalaga na yan ang teknolohiya at pondo para sa amin. Nabanggit na natin ang pondo. Pero ang ipinapahiwatig din ni Zelensky ay handa siyang ipagpalit ang mga drone ng Ukraine at ang kanilang kaalaman kapalit ng mas marami pang mga high-tech na sandata mula sa kanluran na ginagamit nila sa kanilang digmaan laban sa Russia. Malaking tulong sa Ukraine ang dagdag air defense missiles laban sa ballistic missile strikes ng Russia. Sa madaling salita, anumang bagay na hindi kayang gawin ng Ukraine pero kailangan nila sa kanilang laban ay maaring ipagpalit para sa mga interceptor at iba pang uri ng drone. Ito ay isang kalamangan para sa Ukraine. Patunay ito ng isang bansa na napatunayan ng bisa ng malakas na estratehiya gamit ang unmanned systems sa loob ng 4 na mabagsik na taon ng pakikipaglaban sa Russia ay nasa puntong maari na nitong palawakin ang kaalaman para patatagin ang pangmatagalang tagumpay ng sarili at ng industriya ng depensa nito. May dalawang aspeto para sa Ukraine. Isa tungkol sa gitnang silangan, isa tungkol sa US. Ipinaliwanag ng The New York Times noong Marso 9 na ang pagbibigay ng interceptor drone sa US ay tumutulong sa Ukraine na makakuha ng puntos sa administrasyon ni Trump habang sinusubukan nitong mamagitan sa usapang pangkapayapaan ng Ukraine at Russia. Parang sinasabi ng Ukraine sa US, maasahan mo kami sa panahon ng pangangailangan. Dapat may halaga yon kapag inihahambing ang Ukraine sa isang bansa na matindi ang pagtutul sa US at sa lahat ng pinaninindigan ng kanluran, kahit ano pa ang sinasabi ni Putin. Ayon sa ilang ulat, nagbigay ang Russia ng intelihensya at teknolohiya ng drone sa Iran noong Operation Epic Fury na maaaring gamitin ng Ukraine laban sa mga layunin ni Putin na manipulahin ng US para suportahan ng Russia at ang mga labis nitong demand. Simple lang ang mensahe. Tinutulungan ng Ukraine ang US. Sinusubukan ng Russia na saktan ito. Aasa ang Ukraine na hindi mababalewala ang mensaheng ito. Pagdating naman sa gitnang silangan, mahusay ang ginagawa ng Ukraine sa pagpuposisyon ng sarili bilang mahalagang kaalyado sa mga bansa na maaring hindi sana nagkaroon ng ugnayang pangdepensa sa Ukraine kung hindi dahil sa Operation Epic Fury. Ayon sa The Arab Weekly, hindi lang nagpuposisyon ang Ukraine para magbenta ng armas sa mga bansa sa Gulpo, kundi para rin dumikha ng mga ugnayang magiging dahilan ng pagdepende sa kanila na maaari nilang magamit para makakuha ng suporta mula sa mga bagong kaalyado na hindi inaasahan ni Putin. Nagsimula ng mga ugnayang ito bago pang sigalot sa Iran. Noong 2023, nagbigay ang Saudi Arabia ng $400 milyong na tulong sa Ukraine, habang tumulong ang Qatar sa muling pagsasama ng mahigit 100 batang Ukrainian at Russian sa kanilang pamilya sa panahon ng digmaan bilang mababang antas na tagapamagitan. Ngayon, pwedeng gamitin ng Ukraine ang parehong argumento sa mga bansang tulad nito na ginagamit nila sa US. May armas ang Ukraine at handang tumulong. Nagbibigay ang Russia ng intel at drone sa Iran na ginagamit nito laban sa inyong teritoryo. Alin ang mas magandang kapartner? Heto din. May mahigit 200 drone expert na ipinapadala ng Ukraine sa mga bansa sa Gulpo habang ipinagtatanggol nilang sarili laban sa Russia. Nagsasakripisyo ang Ukraine para tumulong na may malaking epekto sa mga bansa sa gitnang silangan na nadamay sa sigalot na hindi nila sinimulan. Para sa Iran, masama ang timing ng balitang ang Ukraine ay kumampi sa US at mga kaalyado sa gitnang silangan. Ang drone ng alas ng Iran. Ngayon, sinisira na ang mga ito ng murang interceptor na subok sa labanan at kayang ipadala ng maramihan. Lalo pang lumalala ito para sa Iran. Hindi lang interceptor ang makabagong teknolohiyang pumipigil sa mga Shahid. Mayroon ding mga laser ang US at maaari mong malaman ng lahat tungkol dito kung papanoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga balita tungkol sa pinakabagong kaganapan sa Operation Epic Fury. At maraming salamat sa panonood.